Lumulubog na daw ang Pilipinas. Naku po, anong mga lugar ang unang lulubog mga kapatid? Bagong kaalaman to mula kay Mr. Pantas. Mga kapatid, kailangan nating malaman to. Bakit kanyo? Kasi nasa Pilipinas tayong lahat mga tol. So ito ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video. Pero bago yan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay Mr. Pantas mga kapatid. Nakalagay po ang link sa ibaba. So itong gagawin natin ay reaction video, commentary, opinion lamang. At wag mo rin kalimutan, syempre, mag-subscribe dito kung trip mo yung mga ganitong klaseng video. So wag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong iniintay na. Panoorin na natin to mga tol. Lumulubog na raw ang Pilipinas. Yan ang sinabi sa bagong pag-aaral ng mga eksperto. Metro Manila at iba pang lugar sa Pilipinas, mas madalas na raw makakaranas ng pagbaha kahit sa simpleng ulan lang. Nako, yari pag ganun. At kung magpapatuloy pa ang problemang ito, ay baka mabura sa mapa ang napakaraming lugar dito sa Pilipinas. Nasaan ka ngayon? Kasama kaya ang lugar nyo sa listahan ng mabubura sa mapa sa taong 2050? 2050 pa? Bakit unti-unting lumulubog ang mga lugar sa ating bansa? Ano ang magagawa natin para ito ay maiwasan? Mamundok. Pero teka, mali ata ako nang naitanong. Maiiwasan nga ba ito? Unti-unting paglubog ng Pilipinas, yan ang ating aalamin. Maraming dahilan no sa pagkakaroon ng matinding baha mga tol. Minsan kasi ang nagiging dahilan din yan is overpopulated yung isang lugar. Tapos marami nang nasira, marami nang nabarahan na mga daluyan sana ng tubig dahil din sa kapabayaan na mga residente doon mga tol. 'Di ba? Number 1 na lang yung pagtatapon ng mga basura, babara yan sa kanal, lalo-lalo na yung mga plastic, pagtatapon sa ilog, bumabara din yan mga tol. Minsan kasi yung nangyayari sa kalikasan natin ay kasalanan din nating mga tao, 'di ba? Hindi ko alam kung agree kayo doon mga tol pero sige, comment kayo sa baba. Ang Pilipinas ay may tinatayang 7,641 islands at sinasabing pagtungtong ng taong 2050 ay tila mauubos ito kung hindi natin papansinin ang nangyayari sa ating bansa. Kung nasa ang lugar ka man ngayon, kapantas, ay nais kong makita sa comment section. I-comment mo lang ang location mo sa ibaba at titignan natin kung kasama ang lugar nyo sa unti-unting lulubog sa tubig. Mandaluyong. Okay. I-reveal natin ang mga ito maya-maya lang. Pero bago yan, ano nga ba ang nangyayari? Para malaman unahin natin sa Metro Manila. Nasa 15 milyong Pilipino ang naninirahan sa lugar na ito at ang syudad ng Maynila ang posibleng maunang lumubog. Nako. Ayon sa datos ay literal na lumulubog ang Metro Manila dahil sa paggalaw ng lupa sa ilalim nito. Nakakadagdag din ang patuloy na pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa dahil nababawasan nito ang pressure sa ilalim natin. Okay. Pangalawa ang Metro Manila sa lugar sa buong mundo na mabilis ang paglubog. Katunayan, binansagan na nga itong The Sinking City. Pero mo, nabansagan na pala tayo The Sinking City mga tol. Metro Manila, no? Nandito pa naman pinakamaraming tao ngayon kasi yung mga taga-probinsya nagpupuntahan dito no? Etong kinukuhanan ng video to, ito. Dati to Dati pa tong video to sa City Hall ng Mandaluyong. Anila, malaking factor ang pagkuha ng napakaraming tubig sa ilalim ng lupa sa unti-unting paglubog ng syudad. Napakaraming tao sa Metro Manila at lahat ng ito ay nangangailangan ng tubig, kaya hindi natin maiwasan ang sobra-sobrang pagkuha ng mga tubig sa ilalim natin. Kaya payo ko sa inyo mga kapantas, regardless kung nasaan ka man ngayon, Metro Manila man o probinsya, ay hinay-hinay lang tayo sa pagkonsumo ng tubig. Tandaan, kapag mas mababa ang konsumo ng tubig ay mas mababa rin ang demand nito at bababa rin ang kailangan nating kuning tubig sa ilalim ng lupa. Ayon sa datos mula 1993 ay naitala na mas tumaas ang tubig ng 3 mm kada taon. Ayon yan sa sikat na asosasyon na UN Intergovernmental Panel on Climate Change.
Mahigit 2 pulgada na o 2 inches na ang itinaas ng tubig mula 1993 hanggang ngayong taon. Yung iba ay hindi pa makita ang pake nila dahil 2 inches lang naman daw. Pero take note mga kapantas, 2 inches ng tubig sa buong mundo na ito. Bukod sa paglubog ng lupa, ay kasabay din na tumataas ang tubig dahil sa pagkatunaw ng yelo mula sa North at South Pole ng planeta na epekto rin ng global warming. Ito ang dahilan kung bakit nanganganib din ang mga lugar sa ibang bansa, gaya ng kapital ng Indonesia na Jakarta. Inanunsyo na ng namumuno sa Indonesia na ililipat nila ang kanilang kabisera na imbes na Jakarta ay gawin na lang Nusantara. Ang Indonesia ang pinakaapektado sa mga nangyayaring ito. Pumapangalawa ang Maynila at sumunod sa listahan ang Ho Chi Minh, Vietnam. Grabe, pumapangalawa pa Maynila. O nangunguna yung sa Jakarta, pumapangalawa ang Manila. Grabe naman yun. Ay gawin na lang Nusantara. Ang Indonesia ang pinakaapektado sa mga nangyayaring ito. Pumapangalawa ang Maynila at sumunod sa listahan ang Ho Chi Minh, Vietnam, New Orleans, Louisiana, USA, Bangkok, Thailand, Osaka, Japan, Dhaka, Bangladesh, Shanghai, China, Venice, Italy at Alexandria, Egypt. Iilan lamang ito sa listahan ng nanganganib na mawawala sa mapa kapag tuloy-tuloy ang nasabing issue. Nang suriing maigi ang datos, ay kinumpirmang 7 times na mas mabilis tumataas ang tubig sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Kaya naman hindi lang NCR ang nababahala, pati na rin ang probinsya ng Bulacan, Tarlac, Pampanga, Pangasinan at kasama na rin ang buong Calabarzon. Sa Visayas naman ay kasama ring lulubog ang Cebu, Dumaguete, Bacolod, Iloilo, Capiz at Bohol. Sa Mindanao naman ay Iligan, Cagayan de Oro, Pagadian, Zamboanga at mga kalapit na lugar. Sabi ni Dr. Fernando Sirigan, kilalang professor ng UP Marine and Science Institute, malaki na raw ang naging pagbabago ng tubig sa West Philippine Sea. Ramdam na ang epekto nito sa buong Kamaynilaan. At ito ang ilan sa kanyang pahayag. Una ay linawin natin na may mga datos na nagpapakita na may mga bahagi ang Metro Manila na lumulubog. Kung ang karagatan sa West Philippine Sea ay tataas, dahil konektado ang Manila Bay sa West Philippine Sea, edi tataas din ang dagat sa Manila Bay. I-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Isa rin sa So yun ang number 1 na no? Bukod sa nadadagdagan yung tubig dahil nga natutunaw yung mga yelo dahil sa global warming mga tol, lumulubog yung lupa dahil sa paggalaw din. So hindi talaga maiiwasan, no? Ewan ko na lang kung merong maiisip ang gobyerno, mga eksperto, kung paano natin ito maiiwasan o paano natin ito masusolusyonan. Pero ganun nga, no, pagdating ng 2050 nanganganib ang Metro Manila na malubog tayo. Putya, magiging ano pala tayo rito, no? Magiging parang yung pelikula, yung Waterworld. Parang ganun, no? Nakakatakot yung ganun. Purong dahilan ay ang sobra-sobrang land reclamation. Ito ay ang proseso ng lupa ay lumulubog. I-connect natin siya doon sa proseso na yung lupa ay lumulubog. Isa rin sa itinuturong dahilan ay ang sobra-sobrang land reclamation. Ito ay ang proseso ng pagtatambak ng lupa sa karagatan upang tayuan ng mga establishmento gaya ng mga mall, resort, at ang iba naman ay artificial islands para sa kanilang produksyon o military base. Yan. Gaya na lang sa Mall of Asia. 360 hectares ang kanilang inireclaim para sa kabuuang proyekto ng MOA. Malaking bahagi ito ng dagat na tinambakan ng lupa. At hindi lang MOA ang gumagawa niyan sa Pilipinas, napakarami pang iba. Kaya naman ipinatigil na muna ng gobyerno natin ang pagtatambak ng lupa sa ating dagat. At nang inimbestigahan ang mga land reclamation sa Manila Bay, ay hindi mga negosyanteng Pinoy ang nagtatambak ng lupa sa ating dagat. Kung hindi mga dayuhan, hulaan nyo kung anong nationality. Walang iba kung hindi Chinese. mga Tsino. Oh no! Chinese! Sa Manila Bay ay hindi mga negosyanteng Pinoy ang nagtatambak ng lupa sa ating dagat. Kung hindi mga dayuhan, hulaan nyo kung anong nationality. Walang iba kung hindi mga Tsino.
At ayon Pinapayagan sa naman ng kasalukulang gobyerno. pag-iimbestiga ay hindi pa sigurado kung legal ba ang malawakang pagtatambak nila na ito. Hindi pa siguro. Kapuna-punang malaking bahagi na ng dating dagat ay lupa na. Pero kung tutuusin, kung ikukumpara natin ito sa mga artificial islands ng China, ay maliit na lupa lamang ito. Talagang malawak na ang land reclaimed areas ng China at ito ang tiyak na may direct impact sa ating bansa. Mga artificial islands ito na hindi lang nakapwesto sa West Philippine Sea, kung hindi nakakalat sa kabuuan ng South China Sea. Mahigit na sa 1,295 hectares ang kinamkam ng China sa karagatan para tayuan nila ng mga artificial islands para na rin sa sarili nilang benepisyo. Ayon yan sa Asia Maritime Tapos ang hindi kasama yung China sa lumulubog mga tol, no? Kasama Pilipinas, Maynila pangalawa, Manila pangalawa, ang China hindi kasama dun sa mga nabanggit kanina mga tol. So hindi lang pala sa South China Sea sila o sa West Philippine Sea gumagawa ng mga isla, no? Dito sa may Manila Bay meron din sila. At hindi mga negosyanteng Pinoy ang gumagawa kundi mga Chino, mga tol. Tapos hindi pa sigurado kung legal. My goodness, ano ginagawa ng gobyerno? Transparency Initiative o AMT. Sa kabilang banda naman ay nakakaapekto rin ang global warming. Sa pag-init ng ating planeta ay wala nang nakakapigil sa pagkatunaw ng yelo sa North at South Pole. Sa nakalipas na higit 10 taon ay napatunayang mas napapabilis ang pagtaas ng temperatura ng Earth dahil sa pag-abuso ng mga tao sa paggamit ng mga fossil fuels. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang fossil fuels ay madalas nating itong nababanggit sa ating channel. Ito ay ang mga non-renewable energy Coal, na oil, nakukuha natural natin gas, sa kalikasan propane, gaya ng kerosene. langis, kudo, coal, gas at napakarami pa. Bukod sa non-renewable ang mga ito o limitado lang na supply, ay masama rin ang epekto nito sa kalikasan gaya ng makakapal na usok mula sa mga factory, usok ng mga sasakyan, pagtaas ng carbon dioxide sa atmosphere at pagkaubos ng mga natural resources mula sa ilalim ng lupa at pati na rin mga puno. Napakaraming yelo sa North at South Pole, tinatayang 10 to 13% ang natutunaw dito kada Alam ng mga bilyonaryo yan eh, mga ganyan mga bagay. Kaya dati 'di ba nagbigay na tayo ng komento, imbis na ang pagkagastusan nila kung papaano tayo makakarating sa ibang planeta, for example sa Mars, 'di ba? Di pagtuunan nila ng pansin at budgetan ng mga mayayaman, mga bilyonaryong tao rito sa mundo kung papaano pa natin mapapahaba ang buhay ng Earth, no? Yung mga renewable energy, halimbawa na lang kung paano natin magagamit yung hangin, araw, 'di ba? Ang dami pang iba eh. Kaysa yung ganito, unti-unting natutunaw yung ganyan, lulubog naman ng lulubog yung mga bansa, 'di ba? mga natural resources mula sa ilalim ng lupa at pati na rin mga puno. Napakaraming yelo sa North at South Pole, tinatayang 10 to 13% ang natutunaw dito kada 10 taon. Kung hahayaan lang ito sa mga susunod pang dekada, ay hindi malabong mabura ng tuluyan sa mapa ang buong Pilipinas. Naku! Ayon naman sa Greenpeace Asia, ay hindi na aabuti ng 2050 para lumubog ang buong Kamaynilaan. Bunga na rin ng patong-patong na dahilan. Isama pa natin ang hindi na makontrol na basura sa Maynila. Yan. Imbes na taong 2050 pa, ay mapapaaga ito ng 2030. So hindi na pala tayo kailangan lusubin ng China eh. No? Tayo pala sa atin pa lang lulubog na eh. Ay nako. So ano na mangyayari? 'Di ba? Sa ganitong 20. taon ay unti Biro mo 2030, 2024 na, isang buwan na lang ang nalalabi mga tol eh. November 11? November 11 na. O di konting panahon na lang, December na, tapos 2024 na. 2030, lubog na buong Kamaynilaan dahil sa ating mga kagagawan din, no? Ayon naman sa Greenpeace Asia, ay hindi na aabuti ng 2050 para lumubog ang buong Kamaynilaan. Bunga na rin ng patong-patong na dahilan. Isama pa natin ang hindi na makontrol na basura sa Maynila. Imbes na taong 2050 pa, ay mapapaaga ito ng 2030. Naku. Sa ganitong taon ay unti-unti na tayong lulubog sa tubig. Dahil sa mga nagdaang land reclamations, ay mas tumaas ng sea level ng Maynila ng 13.24 mm o kalahating pulgada kada taon.
Ito ang ginawang simulation ng Pag-asa sa pagtaas ng tubig sa Metro Manila. Makikita ang kulay pula na napakabilis kainin ang buong kalupaan ng bansa dahil sa pagtaas ng tubig. Dahil sa isyong ito, ay halos 200 bansa ang nagkakaisa ngayon sa Paris Agreement, kung saan ang layunin ay pabagalin ang global warming at pabagalin ang pagkatunaw ng yelo at pagtaas ng tubig. Take note mga kapantas, pabagalin lang ang magagawa natin sa ngayon dahil wala talagang makakapigil sa pasama ng pasamang epekto ng climate change. Darating at darating talaga ang panahon na ang ating bansa mismo ay tuluyang mawawala sa mapa. At tayo bilang mga kapantas ay maaaring makatulong sa advokasiyang ito. Gusto kong malaman sa comment section kung ilan dito ang nagagawa mo na. Una, hindi nagsasayang ng tubig. Number 2, hindi nagtatapon ng basura kung saan-saan. Number 3, hindi pagsisiga ng mga basura. Yan. Number 4, paggamit ng mga solar panels bilang kapalit sa paggamit ng renewable energy. Dyan, wala pa tayo dyan yung paggamit ng solar panels mga tol. Diba? Wala pa tayong sariling bahay pero isa yan sa mga gusto ko mga tol. Kung sakasakaling papalarin, pagkakalooban ng Ama, ng pagkakataong magkaroon tayo ng sarili nating mga bahay. Lalo na sa may mga bahay na dyan mga tol, no? Doon sa ano nyo, sa bubungan nyo, sa rooftop nyo, mas maganda kung gagamit kayo ng solar panel. Unang-una, makakatipid kayo sa kuryente, yung babayaran ninyo sa kung ano man ang electric provider nyo, kung Meralco man yan o hindi, 'di ba? Babawas yung mababayaran nyo, 'di ba? So makakatipid na kayo doon at makakatulong pa kayo kahit papaano sa kalikasan. Kahit na sabihin na natin na sobrang liit lang na matutulong mo, pero kung lahat ng mga tao talaga ay magiging ganyan, unang-una mga kapatid kasi yung mga malalaking kumpanya, mga pabrika, nagbubuga ng mga usok na ano na nakakaapekto sa global warming natin. Ang hirap din kasi nilang pigilan kasi hindi rin sila mapigil ng gobyerno dahil nga mayayamang kumpanya yun eh. Mga negosyante niya wala rin namang mga pakialam dong iba doon, mga tol. Kasi mayaman naman sila eh. 'Di ba? Kahit sabihin natin nakakasama yan sa kalikasan, ang hirap na nilang pigilin kasi nga ang laki ng binabayad nila sa gobyerno, mga tol. Yun eh isang problema talaga, 'di ba? So ikaw, anong masasabi mo tungkol dito sa videong napanood natin mga kapatid? No? 2050 magiging 2030 posibleng ilubog ng Maynila dahil nga sa patong-patong na kadahilanan na. Anong masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa baba mga tol. Hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.